Sa mundo po natin ay may tunggalian, kasamaan at kabutihan, kadiliman at kaliwanagan. Hinahanap po ba natin ang kapayapaan at katotohanan? Inyo pong subaybayan ang lakad sa liwanag. Magandang araw sa ating pong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Welcome po muli ang bawat isa sa atin dito po sa Lakad sa Liwanag. At nawa po sa biyaya at tulong ng ating pong Panginoon, tayo po ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa na nakakapanood at nakakapakinig nito. Muli, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong mga pinag-aaralan na lutigit ito po sa ating mga topic tungkol po sa mga fundamental principles of Seventh-day Adventist. Ngunit bago po tayo magpatuloy mga kapatid at mga kaibigan, nais ko po na tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, purihin ka sa pagkakataon at sa oras na ito na narito kami po ay mag-aaral ng iyong pong salita. At amin pong babasahin ng mga banal na kasulatan, amin pong dalangin na patuloy na paggabay ng inyong banal na espiritu ang maranasan ng bawat isa. At pagpalain din po ang makakapanood at makakapakinig ng programa na ito. At nawa ang bawat pag-asa at katotohanan ay siyang maramdaman at maranasan ng bawat tao na makakapanood at makakapakinig po nito. Ang din ang inyong lingkod na magbabahagi nito ay nawa ang inyo pong kaalaman at karunungan ang siya pong ipagkaloob sa inyong lingkod. Tawad ang masaming pagkukulang at pagkakasala, ito po aming dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak namin Panginoong Hesukristo. Amen. Ang ating pong pinag-aaralan mga kapatid at mga kaibigan na fundamental principles, tayo po ay nasa fundamental principle number 3. At gusto ko po itong ilahad sa inyo na yung fundamental principles po ay ito po ay ginawa ng mga Seventh-day Adventist pioneers, especially Ellen White. Nung panahon po nila na sila po ay inspired ng banal na espiritu ng ating pong Diyos. At sabi po dito, the fundamental principles 1872 at 1889. So yung una na fundamental principles, number 1 po ay one true God or the Father. Yung number 2 po ay one Lord Jesus Christ or the Son of God. At ang pangatlo nga po, ito pong topic natin ngayon, ay the Holy Scriptures o ang banal na kasulatan. At ang sabi po dito, kaya ang inyo pong lingkod at ang mga iba ng mga Seventh-day Adventist ay ito po ang pinangahawakan, ang mga fundamental principles na tinatag ng ating pong mga pioneers at especially po si Ellen White. Na dito po sa Holy Scriptures o ang banal na kasulatan, sabi po kasi dito sa aklat po ng Juan o John 5 verse 39, ang sabi po ay, search the Scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Yan po yung sabi ng ating pong Panginoong Hesus. Ang sabi po dito ay, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat dito ay inyong iniisip na magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan, at ito ang magpapatotoo tungkol sa akin. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Na kapag po pala sinasaliksik at ating pong pinag-aaralan ang banal na kasulatan, ay dito po natin masusumpungan kung paano po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ito po ang magpapatotoo o dito po natin malalaman sa pamamagitan ng pag-aaral at pagbabasa ng banal na kasulatan kung ano ba yung mga patotoo o mga mabubuting ginawa at ang buhay lalutigit ng ating pong Panginoong Hesukristo. At ang sabi po dito ay, ano nga ba ang banal na kasulatan? Sabi po dito, ang banal na kasulatan ay ang aklat ng Kristyanismo at Hudaismo. Ang banal na kasulatan ay may 66 na mga aklat, 39 sa Lumang Tipan at 27 sa Bagong Tipan. At ang suma total po na nga po nito ay 66 na mga aklat. Ang banal na kasulatan ay nagmula sa Diyos. At mababasa natin sa 2 Pedro, 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21 na ganito.
knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation, for the prophecy came not in old time by the will of men, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Na malaman ninyo na walang anumang hula sa kasulatan na nagmula sa sariling pagpapaliwanag ng mga tao, sabi po ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang hula o ang propesiya mula pa noon ay hindi nagmula sa sariling kalooban ng tao, kundi ang tao ay kinausap ng Diyos sa tulong o sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So maliwanag mga kapatid at mga kaibigan na ang banal na kasulatan ay nagmula sa Diyos. At sa tulong ng Espiritu niya, sabi po dito, ay tinulungan niya po yung mga tao, bawat propeta na nagsulat o manunulat. Kaya po nakumpleto ang banal na kasulatan ay dahil po sa tulong ng Espiritu po ng Diyos. At ano-ano po ba ang ilan sa layunin ng banal na kasulatan? Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 ay ganito. All scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that men of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Lahat ng mga kasulatan, sabi po dito, ay ibinigay na may patnubay ng Diyos na mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo, sa katuwiran. Yan po ang sabi dito. Na ang tao ng Diyos ay maging sakdal sa mga lahat ng mabubuting mga gawa. So ito po pala yung ilan sa mga pakinabang kapag po ating pinag-aralan ang banal na kasulatan. Pwede po tayong magturo, pwede po tayong magsansala, pwede po tayong magsaway, at lalo tigit, sabi dito, ay para tayo po ay maturuan ng katuwiran, lalo tigit kung ano ba ang katuwiran ng ating pong Panginoong Hesukristo. So, malinaw po na ito ay ilan sa mga pakinabang o layunin ng banal na kasulatan, mga kapatid at mga kaibigan. At paano ba nagsalita ang Diyos sa banal na kasulatan? Sa Hebrew chapter 1 verse 1, God who at sundry times and in diverse manners spake in the past unto the fathers by the prophets. Sabi po, at ang Diyos din naman ay nagsalita sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya po malinaw na sinasabi dito na sa bawat panahon, bagamat iba't ibang panahon, lalo tigit sa panahon po natin ngayon, tayo po ay nasa huling panahon ng ating pong sanlibutan. At sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta at mga sumulat ng banal na kasulatan ay nakipag-usap po ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa panahon noon ay may ginamit ang Diyos kagaya po ni Moses, ni Noe, ni Elijah, bagong tipan po si John the Baptist, ang mga apostol. At sa panahon po natin ngayon, sa huling panahon ngayon, bilang mga Seventh-day Adventist, tayo po ay naniniwala at karamihan ng Seventh-day Adventist ay kinikilala si Ellen White na bilang kinausap ng Panginoon sa huling araw na ito, at ang mga pioneers na mga kasama niya na ginabayan din ng banal na Espiritu upang maisulat ang mga aklat na bilang gabay po natin mga kapatid sa huling araw na ito, upang tayo po ay hindi mapahamak, kundi tayo ay magkaroon ng kaligtasan at kung paano po tayo maghahanda sa huling araw na ito. At yun nga po, ang isang layunin kung bakit ang Panginoon o ang Diyos ay nakipag-usap sa iba't ibang panahon ay para po sa ikaliligtas ng bawat panahon. Kagaya po ni Moses, nung panahon po na ang Israelita ay naging alipin doon po sa Ehipto, ginamit po ng Diyos si Moses para po mapalaya ang mga Israelita. Ganun din naman si Noe. Ginamit din po ng Panginoon si Noe para mangaral sa loob ng 120 years at nagkaroon ng baha. Ngunit nagkaroon bagaman ang pamilya lang po ni Noe ang naligtas, ngunit ginamit po ng Diyos si Noe. At si Elijah, ginamit po ng Diyos si Elijah
upang mapanumbalik ang tao at muling maipakilala sa mga tao na mayroong nag-iisang tunay na Diyos at kilalanin ang nag-iisang tunay na Diyos na ito at hindi ang kagaya ng pinapaniwalaan ni Haring Ahab. At sa bagong tipan si John the Baptist, ginamit ng Panginoon si John the Baptist upang ihanda ang mga tao at ipakilala sa mga tao na mayroong Mesiyas na darating. At yun nga po ay ang ating Panginoong Hesukristo. At ganun din naman ang mga apostol. Hanggang sa panahon po natin ngayon, kagaya na sabi ko po kanina, tayo po bilang mga Seventh-day Adventists ay kinikilala po natin si Ellen White at ang mga pioneers bilang silang ginamit ng Panginoon lalo tigit upang magkaroon ng gabay tayo. Ay binigyan po tayo ng Diyos ng mga propeta at mga manunulat hanggang sa huling araw po na ito para po sa ating ikaliligtas. Ano ba ang isa sa magandang kataga sa banal na kasulatan na ating mapakinggan o mabasa ngayong huling araw na ito, lalo tigit sa pagbabalik sa ikalwa ng ating pong Panginoong Hesus? Sa Revelation 14:12, ang sabi po ay ganito, "Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God in the faith of Jesus." Narito ang pagtatyaga ng mga banal na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Ang sabi po ay mga banal na tumutupad sa mga utos ng Diyos at pananampalataya ni Jesus. Tumutupad sa mga utos ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan at pananampalataya ni Jesus. Ano ba ang pananampalataya ni Jesus? Siyempre mga kapatid at mga kaibigan, ating pong pag-aaralan ang buhay ng Panginoong Hesus. Ating pong babasahin ano ba yung mga patotoo ng ating pong Panginoong Hesus. Ano ba yung testimony of Jesus? Sa Revelation 19 verse 10, ang sabi po ay, "For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." Sapagkat ang patotoo ni Jesus ay ang espiritu ng hula. Kaya nga po yung commandments of God na nasa banal na kasulatan at yung faith of Jesus o pananampalataya ni Jesus. At ang sabi doon ay sa binasa natin kanina sa Revelation 19:10, ang kanyang mga patotoo, the testimony of Jesus ay ang espiritu ng hula. Ibig sabihin ay kumokonek po siya na ang banal na kasulatan at ang espiritu ng hula ay lubhang mahalaga. Lalo tigit sa huling panahong ito, na kagaya ng binanggit ko po kanina, na kung paano ang mga pioneers ng Seventh-day Adventist, lalo tigit si Ellen White, ay ginamit ng Espiritu ng Diyos upang maisulat ang mga kailangan po natin, mga babala at kakailanganin natin lalo tigit sa huling araw na ito ng paghahanda upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan at hindi po tayo mapahamak. Kaya mahalaga po ang banal na kasulatan at ang espiritu ng hula o ang mga patotoo ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ano naman po ang babala sa mga hindi nagtuturo ng ayon sa banal na kasulatan at sa espiritu ng hula, lalo tigit sa huling araw na ito? Sa Isaiah 8 verse 20, "To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there's no light in them." Sa kautusan at sa patotoo, sabi mga kapatid at mga kaibigan, kung hindi sila magsalita ng naayon dito, tunay na walang umaga sa kanila. Kaya mahalaga po ang to the law, sa kautusan na nakasulat sa banal na kasulatan at sa testimony na nakasulat sa espiritu ng hula, mga sulat ng ating mga pioneers at ni Ellen White especially, ay dapat po tayong magsalita. At dapat po tayong magturo gamit ang banal na kasulatan at ang espiritu ng hula upang tayo po ay maging kumpleto ang liwanag at katotohanan na ipinapahayag sa huling araw na ito, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga, mga kapatid, mahalaga po na sa pamamagitan ng banal na kasulatan at ng espiritu ng hula o ng spirit of prophecy ng mga libro, ay magsasalita po tayo at ituturo ito. Lalo tigit sa huling araw na ito, ay nagbigay din naman ang Diyos ng mga present truth o mga pangkasalukuyang katotohanan na nakasulat po sa spirit of prophecy.
at magiging gabay natin sa ating kaligtasan at sa paghahanda sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay kalwa. Ano ba yung mga halimbawa ng mga present truth sa panahon po natin ngayon, mga kapatid at mga kaibigan? Lalo tigit sa mga kapatid ko po ng mga Seventh-day Adventist. Ano ba yung mga present truth na mahalaga? Kagaya po ng country living. Ang country living po ay sinulat ni Ellen White at ibinigay sa mga Seventh-day Adventist upang sa huling araw na ito, tayo po ay mamuhay sa kabundukan sapagkat ang pamumuhay po sa syudad ngayon ay napakadelikado. Napakadelikado sapagkat sa city, ang sabi po doon sa sulat ni Ellen White ay impure ang water, impure ang air, at impure ang food. Ibig sabihin, magiging impure at maaapektuhan po ang ating kalusugan kapag tayo po ay nakatira sa syudad at dikit-dikit na bahay. At yun po ay lubhang mahalaga, lalo tigit sa huling araw na ito. Sapagkat ang country living, sa country living ay pwede rin po tayong makapagtanim-tanim upang maihanda po tayo sa tinatawag nating sandalo. At isa lang po iyon sa mga present truth na binigay ko po na halimbawa. At lubhang mahalaga. Kagaya po nakikita nyo sa background, kami po ay nasa country living, nasa kabundukan. Ngunit hindi po namin pinagsisisihan sapagkat ito ang katotohanan at na dapat nating sundin. Ito ang sabi ng Panginoon sa huling araw na tayo po ay mag-country living. At ang sabi po dito, sabi nga po sa Spirit of Prophecy, little heed is given to the Bible, and the Lord has given a lesser light to lead men and women to a greater light. Sabi po sa Ye shall receive power 232, paragraph 4, na kung paano nga pong tinatawag dito, si John the Baptist ay ang lesser light ng panahon pong iyon, ng panahon niya, at itinuro niya sa mga tao, tinuro niya po ang mga tao sa mas greater light na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ganon din naman po tayo sa panahon po natin ngayon. Ano po? Ang Spirit of Prophecy, na kung paano ang mga sulat ng mga pioneers at sulat ni Ellen White ay lesser light na sinasabi natin. Tinuturo po tayo sa banal na kasulatan. Kung paano si John the Baptist ay lesser light, kumbaga ng panahon po niya, tinuro niya po tayo sa ating Panginoong Hesus. Ganon din po sa panahon natin ngayon. Kaya mahalaga po na balanse. Nandiyan po ang Biblia, banal na kasulatan. Nandito rin naman ang pag-aaral ng Spirit of Prophecy at Espiritu po ng hula sapagkat lubhang mahalaga, mga kapatid at mga kaibigan. Bilang tao ng Diyos ay itinuro po natin ang mga tao o dapat po nating ituro ang mga tao sa katotohanan, sa banal na kasulatan. Sapagkat sabi po ng Panginoong Hesus sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Walang makakapunta doon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yan po ang sabi ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya dapat talaga natin ituro ang katotohanan, sapagkat ito po ang ating Panginoong Hesus. Sabi niya, I am the truth. Ako ang katotohanan. Kaya mga kapatid, gusto mo ba ng tamang daan at kumpletong katotohanan? Lalo tigit ang buhay na walang hanggan. Patuloy po nating pag-aralan ang banal na kasulatan. Tanggapin po natin ang bawat katotohanan. Sapagkat sabi po ng Panginoong Hesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Patuloy po nating pag-aralan ang banal na kasulatan at lumakad po tayo sa bawat katotohanan, lumakad po tayo sa liwanag ng ating landas. Sabi ng Panginoon, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Yan po ang pananalita na binanggit po ni David ng panahon ni Haring David noon sa aklat po ng Salmo. Na nilalarawan niya na ang salita ng Panginoon ay isang ilawan sa kanyang paa. Sa bawat paglalakbay niya, paglalakad niya noon sa kanyang landas, ay nagsisilbing ilawan at liwanag po ang salita ng ating pong Panginoon. Ganon din naman po tayo mga kapatid at mga kaibigan sa ating pong panahon ngayon. Ang banal na kasulatan, ang bawat katotohanan, lalo tigit ang mga pangkasalukuyang katotohanan ay lubhang mahalaga upang tayo po ay mailawan at mabigyan ng liwanag sa madilim at mapanganib na sanlibutan ito sa huling panahon. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, nais mo bang mapabilang sa mapalad?
Nasabi po sa aklat ng Revelation chapter 1 verse 3, sabi po doon ay mapalad ang bumabasa, nangakikinig at tumutupad ng mga nasalita ng propesiya sapagkat ang panahon ay malapit na. Mga kapatid, mga kaibigan, kung tayo po ay bumabasa, nagbabasa, kung tayo po ay nakikinig at nanonood kagaya po ng ginagawa po natin ngayon, ay tayo po ay mapalad. Lalo't higit kung ating pong tutuparin, papakinggan at tutuparin ang mga katotohanan na nakasulat po sa banal na kasulatan o sa Biblia. Sapagkat ang panahon ay malapit na. Malapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magbasa, tayo po ay makinig at patuloy pong manood ng lakad sa liwanag at gawin po natin at tuparin ang lahat ng salita ng ating pong Panginoong Hesukristo. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, ay puno ng kaguluhan at kasamaan ng ating pong sanlibutan. Kailangan po natin ng pag-asa. At ang pag-asa po natin ay ang banal na kasulatan. Ang salita at mga katotohanan na nasa banal na kasulatan. Patuloy tayong lumapit sa Kanya, sa ating pong Panginoong Hesus. Patuloy po tayong lumakad sa salita ng ating pong Panginoong Hesus na nakasulat sa banal na kasulatan. Ito po ang aking dalangin sa bawat isa sa atin. Hanggang sa muli po, mga kapatid at mga kaibigan, God bless po sa ating lahat. At nawa po'y muli po kaming subaybayan sa mga susunod pa po naming mga i-discuss dito po sa lakad sa liwanag. Tayo po muli ay manalangin. O manamin Diyos na nasa langit, ang aming papurit pasalamat ay gayon na lamang na ibinabalik sa inyo sapagkat napag-aralan po namin ang katotohanan tungkol po sa banal na kasulatan na mahalaga po pala na ito'y aming mapag-aralan sapagkat kayo po ang nagkaloob at lalo't ang mga espiritu ng hula sa huling araw na ito upang kami ay makapaghanda at lalo't ay ituro niyo po kami sa kaligtasan. Lalo't sa nalalapit na pagbabalik ng iyon namin po Panginoong Hesukristo. Palain niyo po ang mga tao na nakapanood nito at nakapakinig. Palain po ang bawat isa, bawat pamilya. At ito po ay aming dinadalangin, ang pagpapatawad at ang pagpatawad sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala ay aming pong hinihiling at dinadalangin at ang ipangalan ng iyong bugtong na anak na aming pong Panginoong Hesus. Amen. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in hand he stands, no tongue can bid me thence depart. No tongue can bid me thence depart. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, of what I look and see him there, who made an end of all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him and pardon me, to look on him and pardon me. Behold him there, the risen Lamb, my perfect spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior